let your word be sharp as a double-edged sword that penetrates our hearts and mind and our soul for transformation and for a new life that you give it to us. May the name of the Lord Jesus, Lord, be praised in this place. May the name of the Lord Jesus be exalted in this place. Lord, be magnified in our praises. Be magnified in our worship, O God. Lord, lahat po ng tatayo sa likod ng pulpito, Lord, we pray, O God, sanctify, Panginoon. At makita po, Panginoon, ang iyong kalakasan at may cover po, Panginoon, ang bawat kahinalan. At ayun po, Panginoon, gagamitin na nagapagbigay ng iyong mensahe. Lord, sanctify mo kanyang lips. Ang lalabas lamang po, Panginoon, sa kanyang labi ay yung po, Panginoon, banal na salita. At kami po, Panginoon, makikinig, tatanggapin ito, Panginoon, at ibibigay sa aming mga puso. Dahil ito po yung mga bagay na ninais po namin. The reason why we are here is to worship you and to give you praise, to give you honor, nothing more and nothing less. And Lord, whatever we accomplish this morning, glory and praises and honor unto your name alone. In the name of Jesus we pray. Everybody say, Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Hallelujah, Jesus. Tunay na napakabuti ng Diyos. At tayo binigyan ng kalayaan para sumamba sa Kanya, para mag-worship. Sino dito malaya na sa karamdaman, sumigaw ng Hallelujah! Sino dito pinalaya na sa kahirapan, sumigaw ng Praise the Lord! Hallelujah! Malaya na tayo, mga kapatid.
Ito po ginawa mo, hindi ka nagbabago, Lord. Yes, Jesus. Patuloy po namin kayo kaawit ng iyong sasabihin. Hindi ka maikukupat, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang higit namin kailangan, Lord. Yes, Lord.
Diyos, napakabuti mo sa amin. Patuloy ka namin pupurihin, Lord, dahil Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang higit namin kailangan. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ay sakila, tapat, magpakailanman. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay Purihin mo, Diyos.
ako'y umabot na ng 85 years. May malakas na pangangatawan at tunay na ang Panginoon hindi nagbabago sa aking buhay. Kaya ako, bago ako mag-pray para sa ating tithes and offering, magbibigay muna ako ng kaunting nangyari sa buhay ko bago ako dumating sa taong 85. Magsisimula pa ako nung ako'y dalaga. Napakatagal ng panahon, pero alam kong walang nakakapatid ng aking buhay dito. Kaya ngayon, dahil kayo na may mga kapatid ko sa Panginoon, alam na ninyo kung bakit ako tumagal at nabuhay ng ganitong edad. Sa simula, nung dalaga pa ako, maaaring sa inyong mag-aasawa, hindi kayo nagpakasal kung hindi ninyo inibig ang inyong mga asawa. Pero sa akin, nangyari na hindi ko minahal ang naging asawa ko. Pero sa pagsunod ko sa magulang ko, dahil marunong yung naging asawa ko, kahit na siya byudo na at may 6 na anak, pero may abilidad siya para ako maging asawa. Ang ginawa niya, birthday nung kuya ko noon, inimbita niya yung mayor namin, yung mayor ng tatay ko sa Binangonan, at sila nagkinuman. Pero, kumbaga sa namanhikan, sinabi niya na magpapakasal daw kami dalawa, pero hindi ko naman siya boyfriend. Ngayon, ano yun? April 26. Natatanda ko ba? 1967 yun. Ngayon, palibasa, nag-set na sila ng date ng May 20. Kakasal daw kami. Wala akong maalam-alam na nakipagkasundo na ang tatay ko. Nung umuwi sa amin, sinabi na magpapakasal daw kami. Siyempre, nabigla ako, umiyak ako. Pero sabi niya, paano ang gagawin ko ay nakakumpormiso na ako. Palibasa ako, anak na masunurin, sinunod ko. Kahit na hindi ko gusto, tinanggap ko na magpapakasal kami noong date na yun. Kaya, meron namang parang piyesta ng San Isidro sa kanilang bayan. Dahil kami nasa Maynila noon, nangungupahan kami. Kami isang mahirap lamang. Pero, nagkaroon kami ng tirahan dyan sa Espanya at para lahat kami makapag-aral. Pero yung 3 kong kapatid, tapos na ng aking nagtatrabaho na ay meron pa akong kapatid na 3 na mag-aaral pa rin. Kaya hindi ko, kahit na may mga lumiligaw sa akin, hindi ko pinapansin yan. Talagang wala akong naging boyfriend. Kahit high school pa lang ako, marami na lumiligaw sa akin. Ang kailangan ko, tumulong muna ako sa magulang ko para makapag-aral. Kaya yun ang ginawa ko. May 15, may okasyon sila. Sumama na ako dyan. Ipinakilala na ako. Hanggang lahat ng aming gagawin para sa kasal, kasama na ako. Pero malayo din ako dahil kahit na hindi ko naman gusto eh. Dahil nga sa unang-una, 6 ang pakikisamahan ko ay bata pa ako, 28 lang. Kaya nangyari at natapos din naman yung kasalan yun. Hanggang noong kami naikasal na, meron namang okasyon dito sa Montalban, nag-attend pa rin ako hanggang kami, siyempre, bagong kasal, nag-hotel na. Siyempre, kahit na ayaw mo, madidevelop din pala yun. Naglaman na kami. Araw-araw, pinupunta pa rin kami sa Maynila para dadalaw sa nanay ko. Lahat naman ang gusto ko, sinusunod naman ako. At lahat, wala namang tinatanggi. Talagang napakabait para sa amin. At ako naman, sabi ko nga, lahat ng mahal niya, mamahalin ko na rin. Kaya ganun man ang nangyari.
Sa madalit sabi, di nakaraan na yun na yung panganay niyang anak, may boyfriend, ipinakasal ko naman. At doon na tumira sa silo namin. Katapos, itong mga bata, ayaw niyang pag-aralin. Hindi ako pumayag. Kahit na tayo mahirap, ang gusto ko lahat magpag-aral. Kaya yun, nakatapos naman yung tatlo niyang anak sa tulong na kapag namin. Ngayon, itong kami nagsasama na, siguro mga 38 na ako, may mga anak na rin ako, ano na kami ng mga 5 anak, nakaliba na sa loob ng 10 years. Ngayon, meron namang gawain dito sa Montalba noon, merong ako'y nagpag-check up ako sa veteran dahil naman kami noon, parang may lumalabas sa akin yung kwenta na parang naman. Nagpa-check up ako. Ngayon, nung nagpa-check up ako, palibasa yung magmamahal na araw na noon, ang ginawa sa akin, in-schedule ako na pagkaraan daw ng bagong ng Holy Week, saka ako operahin. Dahil na-check up naman. Meron namang gawain dito sa Montalbacon. Ang ginawa ko, dahil na parang ako'y naglilingkod na sa Panginoon noong panahon yun. Nag-attend ako. Ay, noong panahon yun talagang mainit ang mga pastor na talagang pumunta ako. Pinag-pray ako. Taas ang kamay ko at talagang ako'y puspos ng kaligayahan dahil sabi ko, lagi naman akong sa Panginoon, laging nakasalalay at ano man ang nangyayari sa akin, pinagkakatiwala akong maglahat sa Kanya. Noong ako naroon na pinag-pray ako ng isang manggagawa doon, natumpa na ako at talagang naramdaman ko na talagang lumuhit at nawala hanggang ako'y tumba. Ay di, ako'y nagpapasalamat po Panginoon na talagang pinalis na niyo ito. Hanggang ako'y umuwi, masaya na ako dahil sabi ko, ang kapangyarihan ng Panginoon sa mga akin na. Amen. Hanggang nung mga lipas ang isang linggo, nagbalik kami sa veterans para operahin nga ako. Nakulat ang doktor, sabi, wala na bakit anong nangyari? Pinatuturo ko na ang nangyari dahil sabi ko, may konsedo dun sa amin, kaya ako'y nagpag-recover. Ay, yun. Dahil sa kabutihan rin ako ng Panginoon, nawala. Ang ginawa sa akin, nirepair ang yung kwenta ko dahil sabi niya, ano ka na? Single ka na ulit dahil na-repair na, hindi na yung, wala na yung talagang opera sa akin. Kaya sabi ko, napakabuti na naman ng Panginoon sa mga ginagawa sa amin. Yun ang gawin ko na. Tapos, mga ilang taon pa ulit, tinubo naman ako. Napakaraming himalang ginawa sa akin. Ipapatutuo ko na itong lahat kayong sa tagal ng aking patutuo. Tunay na tunay itong nangyari sa buhay ko. Tinubo ako. Wala naman akong reply. Sabi ko, bakit? At ano ko sa kubeta talagang may dugo. Hanggang ako lumabas. Ano ang dugo? Ang ginawa ko, nagpasama ako sa HB. Wala namang makita. Basta gano'n na lamang. Makaraan ulit ng mga ilang taon pa, dinugo na naman ako. Pero yung dugong yun, talagang napakalakas. Mula doon sa kubeta hanggang papunta sa kwarto ko, tumutulo. At pag upo ko doon sa kama, talagang bumugalwal ng dugo. Talagang ako'y natakot na. Pinatawagan ko si Grace. At sabi ko, kailangan ma-hospital ako, hindi na lang sa HB. Kaya tulong-tulong. Inanoan ako BP 160 over 80. Pero hindi ako natatakot hanggang ako'y dinala sa hospital. Pagdating namin doon, kinekap na ako ng lahat, inipit. Hindi naman ako nini-nervyos, at saka nakapampels na ako, wala na ng dugo. Yung lamang na talagang basag pa tayong aking kama sa dugo.
Pero nung panahon yun, meron pala kaming isang kapatiran dito na may diferensya. Yung pala, parang ano ba ang tawag nun? Parang sa akin na ano yung sakit. Kaya nagkaganon. Lahat ng ginawa sa akin sa dalawang araw na yun, walang makita ang doktor. Lahat normal. Nagkakastis lamang kami, pero salamat sa Panginoon. At talagang hindi niya kami pinabayaan, sinubaybayan, at talagang may pilit naman na kami aspa. Kaya talagang napakabuti talaga ng Panginoon sa buhay namin. Ngayon, nitong 1990 na, napakarami ahon kayo ngayon. Nitong 1990 na, May, mayroon na namang gawain dito sa San Isidro noon. Palibasa, ang mga kaunsihan naman noon, nung panahon ko yun, ang session nila, 100 lamang sa linggo. Eh di ang sweldo lang nila 400, makakabuhay ba yun sa baling nabibisa na itong aking anak? O, paano gagawin kung hindi makahanap buhay ng iba? Kaya ako naman, nagturo sa bahay lang namin. Parang nursery at tender lamang. Sa bahay na lang namin. Sa madalit sabi, ang usapan namin, hihintayin ko siya doon sa aming pupuntahan at susunod na lang siya pagkatapos ng sesyon. Ay palbasa, mahirap nga lang kami, wala akong pera. Siguro mga 50 lamang ang pera ko noong panahon yun. At wala kami kapera-pera. Pero bago siya umalis, parang sabi, sumasakit ang kanyang tiyan. Ay tuloy pa rin dahil sesyon eh. At magka-alas 3 na mga kung wala pa. Siyempre nababalik sa ako dahil kung sumasakit na dyan, ay baka kung ano nangyari, umuwi ako. Pagdating ko, nakahiga na naman talagang masakit na dyan. Kaya, pinabukasan, yun namang mga pamangkin ko, kung sasabihin nga lahat mayroon. Talagang sobra-sobra kung talagang tutulong, ha? 3 sila, pinag-aral namin, lahat tapos na. Pero, wala, hindi naman nabibigay na sa amin kahit na 5. Ika nga, bahala kami sa buhay namin. Hanggang, si Joy noon ang siyang nakatapos na. Si Gladys at si Glenda noon, college at dalawang high school. Ay sa private school pa, yung dalawa, si Charma at si Kate dito sa Matayon. Kaya napakalaking gastos, kaya wala akong pera. Alam niyo, talaga napakabuti ng Diyos. Yung sesyon, kinuhan lahat ng aming nagtatrabaho sa prinsipyo, kinuha niya yung 800 para lang maibigay sa akin lahat. Kaya ang ginawa ko naman, nag-taxi na kami hanggang veterans. Yung pala, ano daw, sabi, ano lamang yun, yung ulcer. Eh, iniinom naman ang gamot, hindi rin gumagaling. Ngayon, nung kinakuwasan, palibasa yung isang pamangkin ko nurse, galing na siya ng abroad. Nung panahon yun, ang sweldo niya, $1,000. Noong panahon yun, umuwi siya at nagbakasyon dahil buntis na ng 7 months noong panahon yun. Lumabas ako, sinabi ko, ang tatay mo may sakit, kailangan mga dala sa hospital, wala akong kapera-pera ko, hindi na nakatira lang. 200, makakarating ka ba? Na 200 lang ay hindi na makatayo at magtataksi lang kami. Salamat naman at napakaraming kaibigan yung mayor namin yung si Manuel. Nagbigay ka agad sa akin ng 2,000. At di may pangkastos na ako kahit sinabi ko doon sa nurse na dadalhin ko tatay niya. Walang response. E di ako na lang pumunta. Walang kahit na sino sa mga pamangkin ko, walang tumulong. Walang pumunta. Ako lamang nag-iisa nagdala sa ospital. At tinulungan ako ng asawa ng mayor para siya maglakad.
May, June, July, nang buksan na kooperahin dahil meron pa ng bukol sa dyan. Inopera. Pagbukas, hindi pala pwede tanggalin at kung tatanggalin, mamamatay ka agad. Kaya ang ginawa, kailangan daw i-biopsy dito. Isang buwan, ang naglakad yung asawa ng aming mayor. Nilakad niya para sa safe box. Ang ginawa ko noon,